Magandang araw mga ka-angels! Atin pong tunghayan ang chapter 5 ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganoon na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napaungol si Vincent ngunit nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang sarili. Tila yata lahat ng parte ng kanyang katawan ay masakit. Gwen! Pangalan kaagad ang kanyang nobya ang unang namutawi sa kanyang mga labi. Nasaan si Gwen? Iyon kaagad ang katanungang dumalaw sa kanyang kamalayan. Ano bang nangyari sa kanya? Ano bang nangyari sa kanila? Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Muli lang siyang napapikit nang tumama sa kanyang paningin ang liwanag ng fluorescent bulb sa puting kisame. Tahimik sa lugar na kinalalagyan niya at hindi niya gusto ang amoy ng nasisinghot ng kanyang ilong. Muli niyang idinilat ng dahan-dahan ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon ay nagawa na niyang iligid ang mga paningin sa kabuuan ng silid na kinaroroonan niya at nalaman niyang nasa isang silid ng ospital siya. What happened to me? Mariin siyang napapikit at sa pagpikit niyang iyon ay nanariwa ang kanyang diwa ang huling eksenang kasama niya si Gwen. Damn! Napamura siya at biglang napadilat ng maalaala ang sasakyang humagibis na siyang sumalpok sa sinasakyan nila. Bumangon siya upang hanapin ang kanyang nobya, subalit nakaramdam siya ng pagkahilo. Napasandal siya sa headboard at saglit na pumikit. Ganoon na rin ang itsura niya nang bumukas ang pintuan. Nang idilat niyang muli ang kanyang mga mata, ay bumunga doon ang isang nurse na babae. Gising ka na pala, Mr. De Villa. Nasaan ang kasama ko? Nasaan si Gwen? Sunod-sunod niyang tanong dito. Lumapit ito sa kanya. Kip-kip nito sa dibdib ang chart. Mister, makakasama ho sa inyo ang bumangon. Mahiga kayong muli at... Damn! Nasaan si Gwen? Bulyaw niya, ngunit napapikit na naman siya nang maramdamang muli ang pagkahilo. Nasa itahos siya, Mr. De Villa. I want to see her now, mariin niyang sabi. Hindi ho pwede. Tulad nyo ay kailangan niya ring magpahinga. I don't care. Kailangan ko siyang makita. I really need to know if she's okay. Tila hindi nito pinansin ang sinabi niya. Tinungo nito ang intercom na nasa silid at tumawag ng doktor sa nurses station. Maya-maya pa ay humahangos na si Dr. Borromeo. Kasunod nito ang isa pang lalaking nurse na may daladalang medicine kit. Calm down, Mr. De Villa. Makakasama sa inyong maghisterya. Sariwa pa ang sugat sa katawan nyo. I don't care. I want to see my Gwen right now. We can't do that. Nagpapahinga pa siya. Anito, pagkatapos ay sinulyapan ang kasunod na nurse. Ibinigay naman nito ang isang herengilya dito. What are you doing? Tanong niya nang hawakan ng isa pang sumunod na nurse ang hose ng dextrose sa nakakonekta sa kanyang pulso. It'll help you calm down, Mr. De Villa. Tanging sagot ni Dr. Borromeo habang pinapanood nito ang naturang nurse. Akmang pipigilan niya ito nang makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Napasandal siyang muli sa headboard ng kama hanggang sa maramdaman niya ang pag-alalay ng nurse sa kanya upang makahigang muli. He's alright now, baling ng doktor sa unang nurse na tumawag dito. Pinagbigyan ko na siya ng tranquilizer para mapigilan ang kanyang paghisterya. If anything happens again, call me or refer him to Dr. Bernardo. Yes, Doc. Naiwan ng isang nurse sa silid na iyon upang bantayan siya. At kahit ayaw niyang matulog, ay matinding antok naman ang dumadapos sa kanya. Gwen! Nakuha pa niyang sambitin ang pangalan ng kanyang nobya bago siya tuluyang makatulog. Remember, wala kayong dapat na sabihin kay Mr. De Villa tungkol kay Gwendolyn Laqueza. Hindi pa stable ang kalagayan nito kaya nananatili pa siya sa surgical intensive care unit. At hindi rin makakatulog kay Mr. De Villa para itong tuluyang gumaling
kung malalaman niyang hindi maayos ang kalagayan ng kanyang kasama. Pahayag ni Dr. Borromeo. Nagsipagtanguan ng mga nurse na sinadya niyang mitingin ayon na rin sa kautusan ni Enrico. Mabigat ang mga paa nang humakbang siyang palayo sa nurse's station. Wala siyang choice kundi ang sumang-ayon sa plano ni Enrico. Mahirap ang mawalan ng trabaho at sigurado siyang mahihirapan din siyang humanap ng malilipatang ospital kung sakaling pipiliin niyang umalis na lang doon. Matanda na rin siya at nag-iisa sa buhay. Ilang taon na lang naman at pwede na rin siyang magretiro. At ang isa pang bagay na nagtutulak sa kanya para sang-ayunan si Enrico ay ang malaking halaga na ipinangako nito na sapat na upang mamuhay siya sa ibang bansa. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi pa rin hinahanap ng mga kamag-anakan ng mga ito sina Vincent at Gwendolyn, gayong inabot na ng umaga mga ito sa ospital na iyon. Napakibit siya ng mga balikat nang mapansin pa rin ang lagay ng panahon sa labas. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan, bagaman mahina na ang hangin na kasama niyon. Tiyak na wala pa rin mga pulis na nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya marahil wala pa rin natatanggap na tawag ang mga kamag-anakan ng dalawa mula sa kinauukulan. Paging Dr. Borromeo. Paging Dr. Borromeo. Please proceed to the director's office immediately. Anunsyo ng operator na naka-assign sa paging area. Napabilis ang paghakbang niya nang marinig iyon. Dumiretso agad siya sa opisina ni Enrico. "Kumpadre," nakangiting bungad ni Enrico nang makita niya si Leopoldo. "Mukhang may maganda kang balita na ihahatid," sabi nito. "Mayroon nga," nagising na si Gwen. "Kagagaling ko lang sa kanyang silid." "What is that?" Walang gana nitong tanong. "As I suspected, kumpadre. She is suffering from total amnesia. She doesn't even know a bit about herself, not even her name." Pahayag niya. Napaupo ito sa swivel chair na nasa tapat ng malapad na table niya. "But it doesn't mean na hindi na babalik ang kanyang memory, kumpadre." "I'm a doctor, kumpadre, kaya alam ko ang posibilidad na iyan. At ako ang unang namulutan ni Gwen nang magising siya when I found out na wala siyang natatandaan sa kanyang sarili o sa ilang bagay na mahahalaga tungkol sa kanyang pagkatao. I called her Julienne." Sunod-sunod na itong napailing. "What if manumbalik na lang bigla ang kanyang memorya? Alalahanin mo ang sakit na amnesia ay walang sintomas kung kailan manunumbalik ang dating pag-iisip ng pasyente. Alam mo rin, kumpadre, na nakasalalay pa rin sa environment at sa mga taong nakapaligid sa pasyente ang kanyang paggaling. Kung walang tutulong sa kanya para manumbalik ang kanyang memorya, ay mahihirapan siya." Isang mabigat na paghinga ang ginawa nito. "This is ridiculous. Alam mong may pagkakahawig lang sina Julian at Gwen. Kapag ipinilit mong si Gwen ang iharap sa mga taong kakilala ni Julian, ay mapapansin nilang hindi ito talaga si Julian. Kumpadre, matalino ako para hindi maisip ang bagay na iyan. Gwen will undergo plastic surgery para maging kamukha niya si Julian. Hindi na mahirap gawin yon because they have the same age, same figure, at pareho silang mestiza. At sino mag-handle ng operation?" "Si Letty. I'll talk to her. Bihasa na siya sa ganong operasyon at kayang-kaya niyang gawa ng paraan ng lahat. Madali na lang magayang lips ni Julian." "Paano ang mga taong nakapaligid sa totoong Julian? Hindi kaya magtaka mga ito na bagong Julian na makakaharap nila?" "Mauunawaan nila si Julian dahil may sakit nga ito, at ang sino mang maging sagabal sa mga plano ko ay hindi ako magdadalawang isip na tanggalin sa aking landas patungo sa kayamanan ng mga Mauricio." Pagkasabi niyon ay makahulugan siyang tumingin dito upang iparating na seryoso siya sa kanyang plano na nakawin ang katawan ni Gwendolyn Laqueza. Nakita niya ang bahagyang pakikitagal nito. "Kaya hanggang maaga, Leopoldo, sabihin mo na kaagad sa akin kung tutulungan mo ko o hindi sa bagay na ito. Madali akong kausap. Hindi mo kailangan magdalawang salita sa akin." Tila nag-aalangan ang ngiti nito. "Of course, kumpadre. I'm with you. Saan ba tayo magsisimula?" Lumuwang ang pagkakangiti niya nang marinig ang sinagot nito.
Sa katawan ng tunay na Julian, gusto kong ikaw ang magpalit ng medical records niya sa records ni Gwendolyn, habang sinisimulan kong ipakilala kay Gwen ang bago niyang katauhan. Kung gayon, ay dapat na akong kumilos. Ngunit paano ang health team ng OR na katulong ko sa operasyon ni Julian? Don't worry about it. A good amount of money will help them shut their mouth. Lalo itong nawala ng kibo sa kanyang sinabi. At mapailing na lamang siya. Sa panahon ngayon, may katumbas na pera ang bawat tao. Bibihira na lamang ang nabubuhay sa prinsipyo dahil sa hirap ng buhay. Muli na naman pumasok sa silid si Julian, ang lalaking nakagaw na puti. May salamin nito sa mata na tiyak niyang may mataas na grado. Tansya rin niya ay nasa 50 na ang edad nito. Kamusta ka na, Julian? Nakangiti nitong tanong sa kanya na hinaplos pa ang kanyang buhok. Hindi niya magawang umiti rito. Maganda ba ang pangalang binanggit nito, subalit naroon sa dibdib niya ang disgusto. Tila hindi iyon ang pangalang nakasanayan niyang marinig. Subalit hindi rin niya alam ang pangalan na madalas niyang marinig. Hindi rin niya matandaan na kaunti man lang tungkol sa kanyang pagkatao. Ni hindi pa rin niya alam kung bakit naroon siya sa ospital na iyon. Julian, baka bukas makapunta rito si Yaya Ading mo. Yaya Ading? Ulit niya sa paos na tinig. Naisin man niyang bumangon ay kay sakit ng buo niyang katawan. Si Adela na nag-alaga sa iyo nung sanggol ka pa lamang. Lahat na nakakilala sa kanya ay Ading ang tawag sa kanya. Natahimik siya. Pilit na binabalikan sa isip kung natatandaan niya ang Yaya Ading na sinasabi nito. Maya-maya ay napatingin siya sa manggagamot. Dok, bakit ho ako naririto? Ano ho ba nangyari sa akin? At bakit ho parang kilalang kilala niyo ako? Tumawa ito. Julian, iha, aksidente kang nahulog sa hagdan at masama ang pagkakabagok ng ulo mo kaya nagkaroon ka ng temporary amnesia. Ngunit huwag ka mag-alala dahil unti-unti namang nanunumbalik ng iyong memorya. Marahang kumibot ang mga labi niya. Kamag-anak ko ho ba kayo? Hindi, pero malapit na. Matalik na magkaibigan ko ang mamaya pa mong mga magulang at fiancé mo naman ang nag-iisa kong anak na si Francis. Patay na ho ang mga magulang ko? Ulit niya. Ang sinabi nitong iyon ay ramdam niyang may katotohanan. Yes, iha. They're dead 2 months ago sa isang plane crash. Aayusin niyo na sana ni Francis ang inyong pagpapakasal nang mawala mga magulang mo. Sayang dahil matutupad na ang matagal na naming pangarap sa inyong dalawa nang hindi nila masaksihan. Napalunok siya. Hindi niya matanggap na ikakasal na siya sa lalaking nagngangalang Francis. Unang-una nang nagprotesta ang kanyang puso. Malapit na ho kami ikasal ni Francis? Hindi makapaniwalang ulit niya. Yes, iha. Nakangiting tugon nito. Hindi pa ito tuwirang nagpapakilala sa kanya, subalit nabasa na niya ang pangalan nito sa nameplate na nakakabit sa puting gown na suot nito. Kaya magpalakas ka na para matulungan mo si Francis sa pagpe-prepare ng inyong kasal. Pero, Julian, iha, makakasama sa iyong magsalita ng magsalita. Magpahinga ka muna. Kahit gusto pa niya magtanong ng ilang bagay, ay marahan na lamang siyang nagpatango. Hinihintay niyang iwanan siya nito, subalit na natili lang itong nakaupo sa mahabang sofa na nasa kanyang silid. Abala ito sa makapal na librong binabasa nito, hanggang sa maramdaman niya uli ang antok. At nang ipikit niya muli ang kanyang mga mata, ay tuluyan na siyang naigupo niyon. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Enrico nang makita niyang himbing na himbing ng tulog ni Gwen. Tumayo siya at inilabas ang isang heringgilya. Pampatulog iyon upang makasiguro siyang hindi ito malalaman ang isa sa ilalim na ito sa operasyon. Nakahanda na rin ang mga gamit sa operating room. Nakahanda na rin ang kanyang asawang si Letty na natapos ang ilang oras na pangungumbinse ay napapayag na rin niyang sa nais niyang mangyari. Nang muling gumising si Gwen ay iba na ang itsura nito nang hindi nito namamalayan. Kaya nga tiniyak niyang walang salamin sa loob ng silid nito. Siniguro niyang hindi nito makikita ang tunay na anyo nito, ang tunay na Gwendolyn Loqueza. Guys,
May ibang route tayong pwedeng daanan para makalabas dito at nang mahanap na natin sina Vincent at Gwen. Pagbabalita ni Mika pagkatapos niyang utusan ng katulong niya na magtanong sa kanilang mga kapitbahay kung paano makakalabas ng highway. Kapwa nagkalakihan ng mga eyebags nila dahil pare-pareho silang walang tulog. Hanggang umaga ay hinintay nila ang pagdating ni na Vincent at Gwen. Subalit lampas ng 24 hours ay hindi pa rin sumusulpot ang dalawa. Mabuti naman kung ganon. My God, Mika, nag-aalala na ako sa kanila. Niyan tawag natin ay hindi na makapasok sa cellphone ni Vincent. Naka-off na yon. For all we know, baka hawak na iyon ng ibang tao na siyang dahilan kung bakit hindi na nakabalik ang mga kaibigan natin. Sabi ni Nikki. Itinaas niya ang kamay sa ere. Pwede ba, Nikki? Huwag kang mag-isip ng ganyan. They are fine, okay? Sa halip na sumang-ayon ay bumuntong hininga ito. Kumilos na lang tayo. Umpisahan na natin maghanap. Kanina pa tumatawag ang mga kapatid ni Gwen. Hindi ko na nga alam ang sasagot kay Manang Azon dahil naman wala tayong maisasagot sa kanila kung bakit wala si Gwen. Bakit kasi hindi nyo nalang sabihin ang totoo sa kanila? Singit ni Teddy. Nagbibiro ka ba? Gusto mo bang bigla na lang tayong sugurin ng mga yon? Saka hindi pa naman tayo sigurado kung may nangyari ngang masama sa kanila. At huwag naman sana. Mga anak, pwede bang sumingit sa inyong usapan? Bakit hindi kaya tayo kumilos na para hanapin ang alaga ko at si Vincent? Mamamatay na ako sa nerbiyos dito sa kakaisip kung ano nangyari kay Gwen. Sabay-sabay silang apat na napatingin kay Manang Azon. Sige ho, ngayon din ho ay aalis na tayo. Wika ni Mika. I'm afraid, but I have to tell you na hindi na nakasurvive si Miss Laqueza sa accident na naganap kanina ni Mr. De Villa. She had an internal hemorrhage. Pinilit naming mailigtas siya sa mga pamamagitan ng pag-alis ng namuong dugo sa kanyang ulo. Subalit hindi na nakaya ng katawan niya ng lumaban pa. Pahayag ni Dr. Borromeo. Pare-parehong hindi nakapagsilita sina Mika, ang kanyang mga kaibigan at si Manang Azon dahil sa sinabi ni Dr. Borromeo na siyang humarap sa kanila matapos nilang malaman ang aksidenteng nangyari kina Vincent at Gwen. Walang nakasaksi sa aksidenteng iyon kaya nagawang makatakas ang driver ng truck van. Intact nga ang gamit sa loob ng sasakyan at nalaman nila na noon pa lang din nag-uumpisang mag-imbestiga mga pulis sa Paete. Na mga oras na iyon ay kalmado na rin ang panahon. Mahina na lamang ang pagpatak ng ulan. Heto nga pala ang wallet na nakuha namin kay Mr. De Villa at ang mga alahas sa suot niya. Kinuha iyon ng umiiyak na si Mika at lalo itong napagahulhol nang makita ang credit card ni Gwen na may larawan nito. Kinuha naman ni Nikki ang wristwatch nito. Niyakap ito niyon na parang ang kaibigan nito ang niyakap. Si Manang Azon naman ay napaupo sa sihig, tulala habang lumuluha. Wala na si Gwen. Wala na ang alaga ko. Parang bata itong sambit. Kung nais niyo makita si Mr. De Villa ay nasa room 106 lamang siya. But please, hayaan na muna natin siya makapagpalakas ng katawan bago natin sabihin sa kanya ang isang masamang balita. Sabay sila yung nagpagsipagtanguhan. Doc, pwede ho ba naming makita si Gwen? Oo, hali kayo't sasamahan ko kayo sa morgue. Tila nanigas ang mga paa ng lima sa narinig. Tila hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nangyari kay Gwen. At dito na po nagtatapos ang ating ikalimang kwento. Maraming salamat po!